días, señoritas y señoritos. Tila'y nilaglag na rin ni Senator Raffy Tulfo ang opisyal na nag-appoint sa kapatid niyang si Teo Wanda na Department of Tourism Secretary. And I'm talking about former President Rodrigo Roa Duterte. Kahit Raffy Tulfo ran as an independent at hindi naman siya humingi ng suporta or hindi naman siya sumali sa kampo sa mga senatorial candidate ni Duterte, but his family owes a lot to the former president. In fact, Duterte named his eldest brother na kumpare ko, Simon Tulfo, na special envoy sa China or presidential advisor on Chinese affairs. And then, syempre, yung kapatid niya, si Ben, and I think Erwin Tulfo, ay kumita rin ng 60 million sa RTVM contract na you remember that controversial contract. So kumita daw sila di umano doon sa kontrata na yun. Although later on, alam naman natin na yung ombudsman mabait talaga sa mga nakakasuhan diyan sa gobyerno. Hindi sila mabait hindi sila galit sa korap, kundi very mabait sila sa may mga kaso diyan. So na-clear sila sa kaso. So siguro naman inosente, pero kayo na bahala diyan. But today ang mahalaga what we're going to discuss is itong expose ni Raffy Tulfo about the 121 billion unfinished irrigation projects during the Duterte administration. Or to be precise, gumasta itong kalaking pera, 121 billion. Ang dami na sana ito nakatulong ng mga or sana na gumanda na talaga yung agriculture sector natin kung nagawa itong lahat ng mga irrigation projects. Pero sabi niya, in the 5 years of the Duterte administration, napunta sa katiwalian na wala na parang bula itong pera na ito. Ang question, kanino kaya napunta? At ngayon, dito sa expose niya, tinatarget niya yung attack niya sa mga kontraktor. Pero alam naman natin, yung mga kontraktor, tulad yung na-vlog natin earlier, may commission lang yan. Na tama lang sa kita nila sa construction job. Pero ang malaki talaga dyan ay yung protector nila. Hindi itong katiwalian tumagal ng 5 years kung hindi merong protector all the way sa Malacanang, all the way sa Senado, all the way sa Kongreso. In short, tiba dito yung mga Duterte boys. Dapat ito ang habulin dito, hindi lang mga kontraktor. Pero before we make our analysis on this issue, we will give you the background. So sa recent privilege speech ni Senator Raffy, sinabi niya na ito daw National Irrigation Administration ay naging pabaya. Hindi naman pabaya, kundi hinayaan talaga. Nakawin yung pera nila, yung budget nila. So ito daw National Irrigation Administration, pinaboran daw yung mga kontraktor na niloko rin, they who ended up not completing their project. At ito daw mga uncompleted project cover the period of 2017 or yung year na 1 year after pumasok si President Duterte sa pwesto until year 2022 kung saan umalis siya sa pwesto. During that period daw, nag-release yung National Irrigation Administration ng 121 million. Pero most of the projects daw were not completed. At sabi niya, sayang talaga ito kasi itong mga projects na ito dapat kung
kung ang trabaho ng NIA kasi is to ensure na well-irrigated yung mga farming areas natin para lumaki yung yield or yung lumaki yung harvest ng mga magsasaka. Pero dahil hindi na complete yung irrigation projects, hanggang ngayon, dependent pa rin tayo sa importation. Pero ibang issue na naman yan kung kahit ginawa pa itong mga irrigation project, pero dahil gusto talaga kumita ng mga Marcos boys sa importation ng palay or importation ng sugar, ng sibuyas, bawang. So, mas pupunta pa rin sila doon sa importation kasi mahal na mahal nila ang magsasaka ng Vietnam at India na gusto nila payamanin. Kaya doon sila bumibili ng nagkakahalagang 8 billion na imported rice. So, sabi ni Tulfo, nakakasayang. Dahil meron na sana tayo food security ngayon. Naging stable na sana yung agriculture sector natin at hindi na tayo kailangan mag-import kung napaganda lang yung irrigation dyan sa mga farming areas. At sabi rin nga ni Majority Leader Joel Villanueva na dapat daw sana hindi binibigay dito sa National Irrigation Administration ang budget kasi wala daw sila kapasidad. Dito nga nakita na hinayaan nila yung mga kontraktor na, pero in fairness naman, kung nasa NAIA ka, nasa NIA ka, pero yung order sa'yo galing sa taas, o yan, kontraktor ha, bata ko yan, o hayaan mo yan na kahit hindi kumpletuhin ang project, huwag ka na lang pumiyok kasi everybody happy, meron ka rin parte dyan. Pero kung ang pinakamalaki na parte doon sa taas, doon sa gumawa ng lahat para mabigyan ng 121 billion budget ito in 5 years. So, dahil dito, sabi ni Villanueva at mas nagiging malabo yung tsansa ng bansa na maging agricultural country na hindi na kailangan mag-import ng palay. Sabi niya, we have time constraints. We want to be sure that funds are used properly and wisely. Sabi niya, most of all, we want our citizens in the agricultural sector to benefit from it. So, hindi nga na-benefit kasi ang na-benefit nga yung mga corrupt. So, yun. This is, again, another sin of the Duterte administration, another expose involving the Duterte administration. Tututukan po natin ito kasi dadagdag ito doon sa 15 billion na wala na parang bula sa PhilHealth, 11 billion sa Parmali, 2.4 billion overpriced computer, and then yung kontrata na 5 billion sa Pagcor, and then itong pinakamalaking katiwalian dahil this involves 121 billion. So grabe talaga. So unti-unti na pong lumalabas and they get shocking every day. So okay ito mga senator, continue on exposing because kahit hindi na natin mabawi ito, but this will be our guide when we go out to vote for another Duterte in the 2028 presidential election. Now, you know what kind of Duterte administration we have had, and you know what kind of Duterte administration we will have in 2028 kung hindi tayo mag-isip, hindi tayo mag-mature as voters. So please share this vlog. Support my electoral reform advocacy
by educating the people on who are the right leaders to vote for office and not vote for office. And tell your friends to help our advocacy to subscribe to the Blogcaster Armadin YouTube channel. Dahil po dito, we will help guide you to be wise voters in the 2025 and 2028 elections. So mucho y mas gracias and see you in my next vlog.